Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo sa nangyayari po, lalo na sa politika sa ating bansa. Bago po tayo magumpisa, siyempre po babatiin ko po muna kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Ang kukomentuhan po natin mga kababayan. Siyempre po, ang sikat na general po ng PNP, CIDG, na si Chief of Police, si Torre, si General Torre po, ay talagang nakatutok po yata sa mga vlogger mga katambay. Dahil alam naman po natin, nung nakaraang linggo, sinampahan niya po ang isang vlogger na dati pong sundalo, si Captain Dadu po. At ngayon naman po, ang broadcaster naman po at nagbablog din po sa social media. Ito po si Jay Sonsa naman po at may kasama pa raw pong vlogger na kakasuhan daw po ng cyber libel naman po mga kabayan. Ibang klase na po ngayon ang ating mga general. Mas tinututukan na po ngayon ang mga vlogger kaysa po sa mga kriminal, sa mga drug lord, sa mga smuggler, at sa mga terorista, at sa mga kriminal. Mga kababayan, mas tutok na tutok po yata sila ngayon sa mga vlogger. Bakit kaya? Hindi kaya ito yung sinasabi po ng Congress? Nung sinasabi po kaya ng isang congressman na dapat tutukan at bigyan ng mga sinasabing kaso ang nagpapakalat daw po ng fake news mga katambay. Kaya lang, talaga pong kasama po yata sila sa nagiging balat sibuyas na parang mga politiko, pati po ang ating mga kapulisan yata mga kababayan. Komentuhan po natin ang pahayag po ng balita about po dito kay General Torre mga katambay. At sa ibang balita, nakatakdang magsampa ng panibagong reklamo si PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa mga broadcaster at vlogger na nagpapakalat ng malaking impormasyon ukol sa kanya. Nagbabalita at nagseserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Just magsasampa muli ng panibagong kaso si PNP CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Sa ambush interview sa Campo Crame, tahasang binanggit ni Torre na sasampahan niya ng kasong cyber libel ang dating broadcaster si Jay Sonsa at isa pang vlogger nang dahil sa pagkapakalat niya ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Mga larawan at pahayag na nagpapakitang isinugot umano sa pag-abutan si Torre dahil sa malubhang karamdaman ng dahil sa umunoy marahas itong pagkubkob sa KOJC compound. Ang mga tinutukoy ng general na mga ebidensya nagpapatunay na ipinapakalat ng fake news na mga ito laban sa kanya. Gate naman ng CIDG Director, fake at Photoshop ang mga larawang kumakalat ukol dito. Bagay na hindi na anya tama at nakakaapekto na hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya at mga kakilala. Una na nga kinasuhan ni Torre noong isang linggo ang vlogger na si former Army Captain Clemente Dado Enrique ng inciting to sedition dahil sa mga pahayag nito na humihikayat sa publiko na mag-aklas laban sa pamahalaan. Yeah, mga kababayan, nakita niyo po, nagkakasunod-sunod na po ang tinututukan po ni General Torres po, ni Torre, General Torre. Noong nakaraan po, si Captain Dado. Ngayon naman, ang broadcaster po na si Jay Sonsa, mga kababayan. Talaga pong talagang hiyang-hiya at nahihiya daw po siya at ang kanyang pamilya ay nahihiya sa nangyayari dahil nga po pinakakalat daw po na siya ay may unang-una isinugod sa ospital at may karamdaman. At hindi naman daw po ito totoo, mga kababayan. Ayon po sa kanya, malabong malabo raw. At siya, kung titingnan naman, siya parang kalabaw, napakalakas. Di ba mga kababayan? At parang kabayo, ubod ng lakas po ni General Torre po, mga katambay. Buti pa si General Torre, no, mga katambay. Buti pa siya. Nahihiya siya. At nagagalit pagka pinagpapakalat ng fake news daw po sa kanya, mga kabayan. Nagagalit po siya dahil hindi daw po totoo
ang pinakakalat sa kanya. Kaya nga po siya magpapile po ng cyber libel case po dito po sa mga vlogger katulad po ng dating broadcaster na ngayon po ay nagbablog na rin si Jason Sa, at hindi po binanggit naman ang bali ng mainstream media kung sino naman po yung isa pang vlogger na tinutukoy po ni General Torre, mga kababayan. Ang nakakatawa lang po, no? Buti pa si General Torre, mga katambay, ay nahihiya po at talagang nagsasampa po siya ng cyber libel pagka ginagawan po siya ng fake news. Diba? Dahil nga po masama ang loob niya, dahil nga po fake news daw po, kaya nagsampa nga siya ng cyber libel. Buti pa si General Torre, nasasaktan. Masakit po pagka siya sinisiraan, mga tambay. Isa pong general ay nasasaktan at balat sibuyas at talagang hindi niya matanggap daw ang mga ginagawa pong fake news sa kanya. Sa kabila na siya po isang alagad ng batas, ay sa kabila nun, ay talagang hindi po siya tatanggap ng mga kritiko, lalo kung daw siya ay gagawa ng fake news. Ang nakakatawa rito, pero ang Pangulo, no? Ang Pangulo, mas matindi po ang pinakakalat sa Pangulo. Samantalang si General Torre ay pinakakalat lang na siya ay may sakit at siya ay nasa ospital. Cyber libel na, mga tabay, ang sinasampa niyang kaso. Samantalang sa Pangulo, pamilya, mga politiko, kasama ang mga barkada, di ba? Lalong-lalo ang first family ay pinakakalat po na ito daw po ay mga addictus. Ayon po kay Kati Binag, kay Jonathan Morales, mga tambay. Pero hindi po natin nakitaan na kasing tapang ng isang general Torre ang pamilya ng first family. Pati po ang first lady, ang mga na-involve na itinuturo po ni Kati Binag, pati po ang mga sekretaris ay kasama daw po sa mga humihit-hit ng droga. At ito po ay sobrang paninira po ito sa administrasyon po ng Pangulong Marcos. Pero hindi po natin nakitaan ng kasing tapang po ni General Torre ng CIDG, itong Pangulong Marcos, mga tambay, na kahit po siya ay halos kutsain, pagtawanan, at kumalat sa buong mundo na meron pong presidente ng Pilipinas at kasama daw po ang First Lady at mga gabinete. Yung halos daw marami sa gabinete ay humihit-hit daw po ng illegal na droga ayon kay Kati Binag. At yan daw po ay merong ebidensya ayon kay Kati Binag. Meron daw po siyang hawak na USB na more than 100 plus USB na magpapatunay, mga tambay, ayon po kay Kati Binag. At mismo rin si Jonathan Morales ay meron din po siya na mga bintang at paratang sa kanyang mga investigasyon noong panahon na siya ay aktibo pa sa kanyang panunungkulan sa PDEA, mga tambay. Pero never po natin nabalitaan na ang Pangulong Marcos ay nag-utos sa isang general po ay balat sibuyas po yata, mga tambay. Hindi man lang po nag-utos ang presidente na utusan po si General Torres na isama na sampahan ni si Kati Binag, si Jonathan Morales at isama na si Maharlika dito at isama na sa file, pag-isahin na lang ang demanda ng cyber libel sa mga ito. Dahil, matatawa kayo, no? Nakakatawa lang yung mga kababayan, no? May isang pulis, balat sibuyas, mga tambay, lalo sa mga vlog. At talagang pinupuntirya po ng napapansin ko lang, komento na inyong lingkod. Ang talagang tinututukan po ng general, ni si General Torre, ang tinututukan niya po, yung talagang may simpatsya at nakakita po ng nagpapahiwatig ng kaganapan, nakikita po sa ating gobyerno ng bagong Pilipinas at yung nakasimpatsya po sa mga Duterte. Talagang yun po ang tinututukan po ng general
komento ko po mga kababayan. Pero dito po sa mga nagpapakalat po ng fake news, lalong-lalo po sa pamilya Duterte at lalong-lalo sa Vice President, di ba? Doon mo makikita talaga yung politiko na talagang pag hindi totoo, lalo ang Vice President kung ano-ano po ang ibinibintang dyan, di ba? Na kesyo hiwalay na sa asawa, may third party, at kung ano-ano pang mga pagkukutya. Yun dating Pangulo, kinukutya, may mga tanga, gago, napakasinungaling, kung ano-ano ang ibinabato sa dating Pangulo, ganun din sa Vice President. Pero hindi mo man lang nakitaan ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na katulad ng isang general, nag-file ng cyber libel, mga tambay. Yun ang pagkakaiba. Pero ngayon po sa bagong Pilipinas, pati po sa institusyon ng Senado at Kamara, ay puro po balat sibuyas. Kasi po, ganyan din po ang noong nakaraan, di ba? Isang congressman po. Ayon po kay Congressman Barbers ay talagang bibigyan niya rin po na aksyon at humihingi rin po siya ng tulong sa NBI about po dito sa sinasabi po nagpapakalat po ng fake news sa kanila, lalo sa Quadcom at sa kanya yatang kapatid na meron din po yatang pinakalat daw po yata na involved po sa droga, di umano ang kanyang kapatid na governor yata sa kanyang probinsya, sa kanilang probinsya, mga kababayan. Kaya dito nakaka-amaze lang Mas kung makikita mo na isang general talagang tutok na tutok po sa mga vlogger ngayon. Pero hindi siya tutok. Yun nga po yung binabanggit natin Never siyang tutok sa problema ng bansa bilang siya alagad ng batas. Di ba? Mas tinututukan niya po ang mga vlogger. Samantalang ang droga po sa ating bansa ngayon ay laganap ang droga. Laganap ang mga addictus. Laganap po. Lalong-lalo ang mga smuggler daw po. Ayon sa presidente natin ay paghuhulihin niya raw po yan. Galit na galit mo sa smuggler ang presidente, pero magtatatlong taon na po siya sa pwesto, wala tayong nabalitaan na tinugis ng mga kapulisan at ang mga drug lord na sinasabi po talagang tututukan din po nila. Pero sa kabila nakakapasok po sa facility ng Malacanang ang droga, mga kababayan. At ang krimen, napakataas ng krimen. Mga kidnapping, nakikidnap ng mga bata, mga foreigner. Mga kababayan, di ba? Napakataas po. At ang korupsyon, napakataas po yata ng korupsyon sa ating bansa. Pero ang isang general, mas tutok na tutok po sa issue po, lalo po sa kanyang personal, mga katambay. At marami pang po sasampahan ito, mga kababayan. Baka isang araw, si Kamanong, mayroon na rin pong kaso ng cyber libel. Cyber libel po, si Kamanong. Dahil nagkukomento po ang inyong lingkod dito po sa napaka-balat sibuyas po na general, mga kababayan. Ibang klase po. Ngayon lang din po ako nakasaksi na ganitong general na talagang napaka-balat sibuyas. Talagang paswelduhin ito. Paswelduhin ng Pilipino ito. Paswelduhin, pinag-aral, ginastusan. Pero, balat sibuyas. Ibang klase. Hindi ka pa naman natotodas yata. Pinasinabi lang na ikaw nasa ospital at hindi naman totoo. Ibang klase. Samantalang, parang one-sided ang nakikita po natin ngayon. Ang mga politiko po natin ay talagang nakatutok sa merong simpatsya sa mga Duterte. Ang nakakatawa nga at babanggitin ko muli. Nakakatawa, mas natatawa ako. Dahil nga dito po isang general galit na gawan siya ng fake news na sinasabi na siya buhay pa at malakas na pinakakalat na siya may karamdaman at nasa ospital. At talagang hindi niya matanggap sa sarili niya na ginawa siya ng fake news. Samantalang ang Pangulo ng Pilipinas, magtatatlong taon na tanggap na may issue siyang drug addict siya.
At ganun din ang First Lady at ang mga sinamang pangalan ng ni Cathy Binag, mga katambay. Ibang klase. Talaga mas balat ang general hindi niya matanggap na ang General Torre hindi niya matanggap na ginawa siya ng fake news. Samantalang ang Pangulo ng Pilipinas, napaka-powerful. Siya ang Commander-in-Chief. Tanggap na tanggap ng Pangulo ng Pilipinas na ginagawa siya ng fake news. Ay, nako. Samantalang itong nakarang pahayag, ang Pangulong Marcos ay nagpahayag siya doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, yung ginawa ng BICAM. Di ba? Ano ginawa ng BICAM? Na may anomalya, na nagpasa sila ng budget na marami pong blanco. Pero ang pinipilit naman po ng Presidente ng Pilipinas na si President Marcos Jr., yung pinirmahan daw po niya doon sa GAA, kumpleto naman daw po. Magkaiba yun eh. Di ba? Magkaiba yung GAA, magkaiba yung BICAM, magkaiba ng papel yun. Di ba? Siyempre, pagka pipirmahan mo na, kumpleto na yun kasi may naglagay na eh. Ang point ko ron, kaya ko na naidagdag, ang point ko ron, tahasan pong kinontra at kinundi na ng Pangulong Marcos Jr., ang dating Pangulong Duterte na sinasabing sinungaling. Sinungaling daw po ang dating Pangulong Duterte dahil nagpapalabas daw po ng fake news dito sa kanyang pinirmahan na 2025 national budget. Ang point ko ron, ang point ng inyong lingkod, tahasan niya kinundi na si dating Pangulong Duterte na fake news at sinungaling. Pero yung pahayag ni Cathy Binag, yun ang point natin doon eh. Yung pahayag ni Cathy Binag na siya'y drug addict, drug user, kasama ang First Lady, never niyang minention sa publiko na si Cathy Binag ay napakasinungaling na tao at fake news. At wala po rito nagkondina. Magmula sa Pangulo at First Lady at sa lahat ng sangay ng gobyerno, yung sinasabi nga natin, isama na natin si General Torre, si General Marbil ng PNP, di ba? NBI, di ba? DOJ, PDEA, at ang ating National Defense, wala po dyan mention sa issue po ng droga sa Pangulong Marcos Jr. Wala po silang mine-mention o kinukundi naman lang nila o nagbabalat sibuyas man lang sila sa issue na may issue ng droga na gumagamit ang Pangulong Marcos at ang First Lady raw po ayon kay Cathy Binag. At kasama rin po si Jason sa dyan sa nagpapakalat, di umano. At napakaraming vlogger nagpapakalat po. At nagtatanong na meron daw tayong Pangulo na bangag ayon kay Cathy Binag. Kaya dito ka magtataka. Sa isang general ng CIDG ay napakabalat sibuyas na ginawan daw po siya ng fake news na siya ay nasa ospital at mukhang nag-aagaw buhay yata ang kanyang fake news. Nakita niyo po, cyber libel agad ang ginawa na general. Pero sa Pangulong Marcos Jr., ilang taon ng issue, binabakbakan siya ng binabakbakan, ay hindi man lang po tumatapang ang Pangulong Marcos. Katulad ng General Torre. Hindi katulad ni General Torre, napakatapang, nagpahayag agad sa mainstream media na magpapile siya ng another case ng cyber libel dito sa mga YouTuber o vlogger at dating broadcaster, 2 beses na, samantalang sa Pangulong Marcos at sa First Lady, ni isa, wala man lang isinasampang kaso kay Cathy Binag, kay Jonathan Morales, kay Maharlika about sa pinakakalat nitong sila'y mga dra-addictus.
Kaya kung tutuusin, napakatapang pa ng isang General Torre sa mga vlogger. Matapang magpapail ng kaso. Samantalang ang Pangulo ng Pilipinas at ang First Lady ay puro walang bayag. Lalo ang Pangulo. Ano na natin ang First Lady? Wala naman talagang bayag yun. Ang Pangulo ay walang yagballs, walang tapang kasi katulad ni General Torre, walang katapang-tapang sila pagdating kay Cathy Binag. At ang pinagtataka ni Kamanong, ayaw man lang isama, ayaw man lang kasuhan ni General Torre, isama niya na sa cyber libel ang Cathy Binag. Pag-isahin na lang niya kasi siya ay ginagawa ng fake news daw, di umano, ni Jason Sa at nung isa pang vlogger na hindi na-mention ng social media. Isama na rin niya. Bilang ang commander-in-chief niya ngayon ay ang Pangulong Marcos Jr., commander-in-chief niya, isama na rin niya. Baka matuwa pa ang Pangulong Marcos pag sinama mo si Cathy Binag na mag-file ka rin ng kaso na cyber libel kay Cathy Binag. Dahil mas malala ang pinakakalat ni Cathy Binag na drug addict ang Pangulo ng bansa. Di ba? Good luck na lang. Good luck na lang sa'yo, General Torres. At ipagpatuloy mo yan. Dire-diretsuhin mo. Trabahuhin nyo po ng trabahuhin, General, ang mga vlogger na alam nyo po na hindi pumapabor sa inyong gusto. Ay banatan nyo po ng banatan at kasuhan nyo po ng kasuhan lahat. At si Kamanong din po ay naghihintay din po na kung ano po ang ikakaso nyo kay Kamanong, mga kabayan. Kasuhan nyo po si Kamanong na about sa balat sibuyas. Napakabalat sibuyas ng isang general, mga kababayan. Kasuhan nyo rin po, balat sibuyas. Na pinagsabihan po kayo ni Kamanong na kayo po ay balat sibuyas general. Mga kababayan, malalaki pa pension yan. Mga pension galing sa taxpayer, mga Pilipino nagpapasweldo, Pilipino nagbibigay ng bonus, Pilipino pag nagretiro, sa Pilipino pa rin, sa pinagpawisan, sa pinagbatak ng pawis at dugot pawis ng Pilipino. Ang pinasusweldo po yata sa kanila ay dugot pawis galing sa atin. Tayo ang nagbibigay ng mga taxes, dugot pawis natin. Ang nagpapasweldo, nagbibigay ng bonus, nagbibigay pa na kung ano-ano. Pati retirement. Pero pagdating sa huli, kakasuhan ka pa. Good luck na lang po. At good luck na lang din po kay Cathy Binag. Sa akin, Jonathan Morales, good luck na lang po. Intayin nyo na lang po. Cathy Binag, Jonathan Morales, intayin nyo na lang po. Baka sa susunod na araw, isama na rin po kayo ni General Torres sa kakasuhan ng cyber libel. Baka isama na rin po kayo. Sana po. Sana po magdilang anghel si Kamanong. Magdilang anghel sana si Kamanong. Nakasuhan na po. At talagang mag-file na ng isang damukal na kaso kay Cathy Binag nang malaman na po ng Pilipino kung totoo po ba ang sinasabi ni Cathy Binag na meron siyang hawak na USB na hindi bababa sa 100 o 150 raw, mga kababayan. Sana po. At nang makita na rin ng taong bayan at mabuksan na po yung issue na yan, matapos na rin po at pagsabay-sabay na po ng PNP, ng gobyerno ng Bagong Pilipinas, lahat po ng nagpapakalat ng fake news, kaunahan-unahan si Cathy Binag, mga kababayan. Nang makita natin kung may katotohanan talaga ang USB. USB, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Yan po ang hiling at panalangin ni Kamanong. Masama na po sana. May maglakas loob po sana ng taong gobyerno na imbestigahan po si Cathy Binag at ang USB. Sana po magdilang anghel si Kamanong. Meron po sana maglakas loob na imbestigahan ito. Katulad po ni General Torres, napakalakas po ng loob niya mag-file ng cyber libel sa mga vlogger, mga kababayan. Ganon din po sana
ang mangyari kay Kati Binag. Meron din po sanang napakalakas na loob na general, politiko, mga sinasabing may yagballs na politiko at general na magpapail po sa pagpapakalat ng fake news na drogista, gumagamit ng droga ang First Family ayon kay Kati Binag, mga kababayan. Maraming salamat po. Good luck na lang po kay General Torres at syempre po sa mga vlogger. Alam naman po natin na kayang-kaya naman po nilang lusutan yan. Lusutan, lalo-lalo po si Jay Sonsa. Hindi naman po magbibitaw ng salita yan na hindi po secured ang kanyang mga binibitawan. Dahil po yan ay dating broadcaster, mga katambay. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingatan nawa, sa muli, paalam, bye-bye.